Kumusta mga brad? Dati nga po hindi pa ganoon kakomplikado yung design ng mga motor. Lalong-lalo na nung kapanahonan pa ng Honda Wave at Honda XRM. Pero sa ngayon nga po, ibang-iba na talaga. Ang laki na po ng pinagbago pagdating sa mga disenyo ng motor. Lalong-lalo na nga po sa hanay ng mga scooter. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa kanilang walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga. Sa ngayon nga po, iba-iba na talaga yung disenyo ng motor. Yung iba, medyo may pagka-weirdo pa. At isa nga po sa mga brand na masasabi nating may pagka-unique pagdating sa kanilang mga disenyo, wala ba kundi ang brand na galing sa Taiwan na Kymco. Yung mga motor kasi nila kung ikukumpara natin sa mga Japanese brand, unique talaga yung mga itsura. Hindi sila nanggagaya, hindi katulad sa mga motor na made in China. Katulad nga lang po dito sa bagong scooter na ito. Ito nga po ang Kymco Yogurt 125. Pati pangalan niya, kakaiba din talaga. Parang hindi siya motor. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, makikita nga po nating pang practical talaga siya. Sa lapad nga po ng floorboard niya, ang dami mo nang pwedeng ikarga. Kaya kung sakaling ito yung motor mo, panalo ka talaga. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Yogurt 125 na mayroong 124.6 cubic cm engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 10 horsepower at 7,000 RPM, 11.1 Nm of torque at 5,000 RPM. At ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 104 km per hour. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 61.4 km per liter. Bilang isang nakamiyo, naiinggit talaga ako. Sana all. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/10 sa harap at 100/90/10 din sa likuran. So para sa nga po yung sukat ng gulong niya sa harap at likod. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito nga po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Ang kanyang seat height ay mitaas na 745mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 108 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka digital na astig nga din po yung pagkakagawa nila. Syempre dahil ito nga po ay bagong motor, naka-keyless na po siya. At ang isa nga din po sa masabi nating nagpaastig sa kanya, wala iba kundi ang kanyang naked handlebar na malinis nga pong tignan kapag nakaganyan. At syempre hindi nga din po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kaso lang wala na po itong kickstart. At karamihan nga din po sa mga bagong scooter or mga bagong motor ngayon, wala na talagang kickstart. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na ba natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore walang duda, ang motor na ito ay talagang highly recommended.
At dito na nga po magkakaalaman sapagkat ang presyo nga po dito sa motor na ito ay nagkakalaga ng 86,500 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 153,000 pesos. So para nga po sa isang 125cc na scooter na may ganong presyo, napakamahal po talaga niya. Pero kasi, yun lang naman po ay presyo sa Taiwan. At mahal din po talaga yung presyohan ng motor doon sa kanila. At para naman doon sa mga magtatanong kung ilalabas ba ito dito sa Pilipinas, tanong nyo na lang kay Kim ko. Kasi si Kim ko lang po talaga ang nakakalam niyan. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.